Ay, Ma'am? may taba. Aalis na ako ha. Tandaan mo, isang linggo akong wala dito. Siguraduhin mong malinis yung bahay. Sige po, wala pong problema, ma'am. Siguraduhin mo din na yung laman ng ref ko, walang bawas. Kasi, pag nabawasan yan, wala akong ibang pagbibintangan kundi ikaw. Mamahalin yung mga pagkain ko, hindi mo yan afford para bayaran. Ma'am, baka pwede namang iwan mo na lang ako kahit konting pagkain niyo sa lamesa. Magkakasyahin ko na lang sa isang linggo. Ang haba pa naman ng araw na wala ka. Gusto mo ng pagkain? Mm-mm. May pagkain ng aso. Mahal din yun. Yun na lang kainin mo. Total mo ka namang hayop. Ma'am, hindi naman ako nakain ng pagkain ng aso, mama. Hindi ka pala nasabihan ng pamilya mo na mukha kang baboy? Ngayon, ako magsasabi sa'yo, hayop ka. Ma'am, sobra ka naman magsalita, ma'am. Hindi naman ako ginaganyan sa amin. Ngayon lang talaga ako nakakarinig ng ganyan sa ibang tao. Well, yung sinasabi ko, puro katotohanan. Kaya tanggapin mo na. Kung nasasaktan ka, edi masaktan ka, wala akong pakialam sa emosyon mo. Siya nga pala, ma'am. Iba naman tayo. Kumusta naman yung mga magulang ko dun sa probinsya? Kumusta pa ba sila sa akin? Sa tingin mo, kakamustahin ka nun? Wala na silang pakialam sa'yo. Ni ako nga wala na akong balita sa kanila. Ang importante kasi sa kanila, nandito ka at ikaw yung nagbabayad ng utang ng nanay mo na matagal nang hindi nababayaran. Ayun na nga po, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Ginagawan ko naman po ng paraan para maging okay yung trabaho ko dito para mabayaran agad yung utang ng mga magulang ko sa inyo. Siguraduhin mo kasi kapag hindi mo inayos yung trabaho mo dito, malilintikan ka sa akin. Ang importante sa akin, malinis yung bahay, walang makakapasok na magnanakaw. At baka ikaw naman yung magpapasok dito na magnanakaw ng sabotahe mo. Ay, naku ma'am, hindi po ha. Kahit yung mga aso nyo hindi natahol, ako yung tatahol dyan sa mga kawatan na yan. Promise, di makakapasok yan dito sa bahay. Mabuti alam mo yung trabaho mo. At kapag nalaman ko nagpapasok ka ng kahit na sino dito at nanakawan ako, papakulong kita. Sige na po ma'am, alis ka na po. Baka malate ka na po sa flight mo. Isa pa, bago ko makalimutan, hindi ka lalabas ng bahay. Look. Naka-monitor tong CCTV 24 hours, makikita kita kung lumalabas ka ng bahay. Alam mo yon? Ma'am, paano pag may sunog? Di ako lalabas. Wala akong pakialam kung masunog ka dito, isunog ko naman eh. Grabe ko naman ma'am. Ano? Dali mo na to doon. Mabigat eh. Sige po, tara na. Walang hiya ka! Batang gutom ka at basluba ka, ha? Ma'am, bakit po? Ano bakit? Ginagawa mo akong tanga, ha? Bakit mo kinain lahat ng pagkain ko sa ref? Di ba sinabihan kita, huwag na huwag mo yung kakainin, ha? Anong kala mo, hindi kita nakikita sa CCTV? Ang sarap ng kain mo? Napakatarantada mo? Ma'am naman, konti lang naman po yung binawas ko sa rep niyo, ma'am. Isa pa, sobrang gutom ko na po. Paano ko magagawa ng maayos dito yung mga trabaho ko? Apa nirarasunan mo ko? Konti lang kinain mo? Antayin mo, ang laki-laki, kulang yung isang kaldero dyan. Lahat ng pagkain ko wala na doon, ha? Ma'am, may natira pa naman po eh. Alam mo, malilintikan ka sa akin eh. Ha? Ano? Anong gagawin mo ngayon? Magmamakaawa ka sa akin? Hanap ka ng kakampi? Kahit anong gawin mo, hindi ka makakalabas sa bahay na to. Hindi ka makakatawag ng pulis kasi, di ba? Bawal dito ang cellphone. Wala kang cellphone. At kung tatakas ka, magre-report ka sa pulis, hindi ka paniniwalaan kasi wala kang ebidensya. Ma'am, sorry naman. Nagugutom lang po talaga ako. Isa pa, ibawas nyo na lang po sa sasahurin ko, ma'am, pag ano. Ay, napakatanga mo nga talaga, no? Anong sahod? Hoy, wala kang ang sahod dito kasi yung dapat na sahod mo, yun ang pambayad dun sa utang ng nanay mo. Ang kakapal ng mukha nyo. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko talaga kinaya eh. Hindi ko rin naman pwedeng hayaan na lang na hindi ako makakain. Baka mapano ako dito sa loob eh. Hindi pa naman ako nakakalabas. Ayun na nga. Kasi bobo ka. Hindi ka nag-iisip. Doon sa likod may garden. Marami dong lupa. Yun ang kainin mo. Kasi ikaw para kang uod. Sorry na po, ma'am. Hindi na po mauulit. Last na po yun. So, anong gagawin ko ngayon? So, nadoble na yung utang ng nanay mo. Kasi kinain mo yung mga pagkain ko. Tanga ka! Ay, ano yun? May nagre-ring. Ay, la, cellphone ni ma'am. Hampas lupa? Grabe naman makapondo. Sino kaya to? Sagutin ko na nga.
Hello? Ay, sorry po. Ma'am, wala na po dito si Ma'am Eden eh. Naiwan niya po yung phone niya. Ibet? Ibet, ikaw ba yan? Nay? Nay? Nanay? Oo. Ikaw po to? Oo. Nay, kamusta ka na po? Bakit hindi niyo man lang ako kinukumusta dito? Lagi kitang kinukumusta, kaso si Eden hindi yata sinasabi sa'yo. Nay, palagi pa naman kitang tinatanong kay Ma'am Eden na kung may balita ba galing sa'yo. Ikaw, kumusta ka dyan? Hindi talaga ako okay kasi alam mo yun, yung hindi niya ako pinapakain. Tapos lagi pa niya akong minamaltrato. Ay, ano ba yan? Pag tinatanong ko si Eden kung kumusta ka, lagi sinasabi niya sa akin, galit ka daw sa akin. Nay, hindi po totoo yun. Yung totoo nga niyan, wala nga talaga akong balita sa'yo dahil wala siyang sinasabi sa akin tungkol sa'yo. Isa pa, punong-puno na ng pasa yung katawan ko dito, Nay. Ha? Baka naman pwede mo akong matulungan dito. Hindi rin ako makalabas ng bahay kasi bawal daw ako lumabas. Pati yung cellphone ko, nasa kanya. Ayaw niya akong paggamitin ng phone para makatawag man lang sa'yo o kahit kanino. Naku, Lagi pa niya akong kinukulong dito sa bahay. Ganun ba? Huwag ka mag-alala, anak. Gagawa ko ng paraan. Kung alam ko lang ganyan yun, hindi ka na nagtagal dyan. Nay, kailan mo ba ako susunduin? Kailan mo ba ako pupuntahan dito? Hirap na ako dito, Nay. Huwag ka mag-alala, gagawa ko ng paraan, ha? Huwag ka mag-alala, naku. Hindi ko kasi alam na ganyan ang nangyayari, eh. Sige na. Sige na, bumabay na. Baka makita ako dito. May CCTV pa naman. Oo, sige na. Ikaw, wala ka na talagang ginawang mabuti dito, ha? Pati itong damit ko! Sinunog mo! Ma'am, yung plancha po kasi may sumabit dun sa, Ganon? Yung plancha pa may kasalanan? O hindi yan sa katangahan mo, ha? Kabobohan mo? Ano, dagdag na naman to sa utang? Hindi na nga kayo makabayad-bayad sa akin! Ma'am, sorry naman. Ang sorry? Walang sorry! Walang sorry! Ha? Papakain ko to sa'yo! Ano? Gusto mo kainin mo to? Hoy, ano ka ba? Tita! Walang hiya ka, Eden. Talaga palang totoo na ganyan ang ginagawa mo sa anak ko. Hoy, ano ginagawa niyo dito, ha? Tapos may pulis pa? Ano ba yung ginawa niyo sa akin? Trespassing! Papakulong ko kayong dalawa kasi may utang din kayo sa akin! Anong trespassing sinasabi mo? Eden, kaya naririto anak ko para magbayad ng pag-uutang ko na hindi ko nabayaran dahil yun ang gusto mo. Pinagkatiwala ko sa iyo yung anak ko. Tapos ngayon, pinagmalupitan mo? Binubugbog mo pa? Tapos hindi mo pa pinakakain? Ang taba-taba nito nung napunta sa'yo. Tinan mo nga itsura. Ang payat-payat na. Ayaw mo nun? Natural lang yung pagkapayat niyan? Patay gutom tong anak mo eh! Bakit kasi itong anak mo yung pinadala mo dito? Pwede ba tumigil ka na? Sige, pwede ka naman kumaso sa kanila ng trespassing. Pero alam mo ba kung gaano karaming kaso ang pwede nilang ikaso sa'yo? Hoy, walang pwede makaso sa akin kasi nasa karapatan ako. Anong karapatan sinasabi mo? Ha? Kami pinagbayad mo ng utang mo pero ikaw magbabayad din ng pag-uutang sa amin. Wala kayong magagawa. At ikaw naman, pulis ka, naniniwala ka dito, ay hampas lupa yan sila. Naghahanap lang yan ng lusot para magkapera sa akin. Hampas lupa pala. Chip, doon na tayo sa presinto Tara na. mag-usap. Teka lang! Ano to? Ha? May mga matitibay silang ebidensya, tara na! Toto! Umalis kayo sa pamamahay ko! Bakit kayo nandito? Nagpakita pa kayo. Ano, nandito lang kayo, di ba? Para pagtawanan ako na hanggang ngayon, nasa kulungan pa rin ako. Oo, tinitingnan ko lang kung anong klaseng yabang meron ka pa habang nakakulong ka. Kung ano ako dati, ganun pa rin ako ngayon. Walang magbabago. Isa pa, gusto namin balita sa'yo na yung kaso mo, tuloy-tuloy ka pa rin nandito sa kulungan dahil namataang guilty ka. Teka lang, hindi ba yun pwede? Baka pwede nyo i-address yung kaso kung mag-anak nyo ko. Maawa kayo sa akin. At bakit namin i-atros ang kaso? Sana yung salitang kamag-anak, noon mo nalaman, nung panahong si Ibet, pinagmamalupitan mo. Yun na nga, yung nakuha namin sa yung danyos, yun yung ginawa namin ni nanay na puhunan para magkaroon kami ng negosyong maliit. Tuloy-tuloy naman sa awa ng Diyos. So pinapamukha nyo talaga sa akin na kayo'y nakinabang sa pinaghirapan kong pera. Wala kaming pinapamukhang ganon. Pinapaalam lang namin sa'yo na kahit papano, nakamit na namin kung ano yung hustisyang hinihingi namin. Tandaan nyo, kapag ako nakalaya dito, kayo unang hahanapin ko. Gagantihan ko kayo. Magbago ka na, Eden. Tara na, Nay.
Umalis na tayo dito.